King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 133. Magandang tanawin. Sa Broken Moon Clan. Sa maulap na kabundukan, mayroong isang malinaw na asher na gusali na may mga halaman sa lahat ng uri sa paligid nito. Pumunta ka. Madilim ang ekspresyon ni Quan Chen at pinalipad niya ang grupo ng mga ibon sa malapit na kaway ng kanyang mga kamay. Hindi maganda ang mood niya. Mula nang si Zhao Fang ay naging nangungunang panlabas na disipulo, ang kanyang plano na sugpuin ang mga disipulo ni Lord Guanzhen ay naging magulo. Sa mga tuntunin ng lakas, si Zhao Fang ay nangingibabaw sa lahat ng mga panlabas na disipulo at sa mga tuntunin ng background, si Zhao Fang ay may dalawang vice head. Ni hindi niya magawang tapusin ang ilang mga bagong alagad. Dahil dito, nawalan siya ng mukha sa iba pang mga disipulo. Ang kanyang first at second brother ay gumawa ng higit sa isang biro tungkol dito. Sa pagtapak sa mga sirang bato, nabawi ni Quan Chen ang kanyang katahimikan at naging magalang sa pagpasok niya sa asher na gusali. Brother Quan, lumabas si Elder mula sa liblib na pagmumuni-muni at hinahangaan niya ang mga bulaklak sa loob. Sabi ng isang guard sa harap ng garden. Tumango si Quan Chen, pagkatapos ay huminga siya ng malalim at naglakad papasok sa garden. Daan-daang bulaklak ang namumukadkad sa daan-daan at sa pagitan ng mga bulaklak ay nakatayo ang isang gwapong lalaki na tila nasa 20 hanggang 30 taong gulang. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito ang magiging pinakabatang elder ng Broken Moon Clan, si Haiyun Master? Ang mga nakarating sa True Spirit Realm ay maaaring mabuhay ng 200 hanggang 300 taon. Ang master ng Haiyun ay kasing edad ni Lord Guanzhen, ngunit mayroon siyang katangian ng isang kabataan. Ang Haiyun Master ay nakasuot ng isang purong puting robe at tumayo siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Alam ni Quan Chen na ang kanyang guro ay may obsessive-compulsive disorder, kaya maingat siyang lumapit sa kanya at tumayo ng 1 yarda ang layo. Master, kailangan kong iulat sa iyo ang tungkol sa mga disipulo ni Shuran. Magalang na sabi ni Quan Chen. Shuran, sa tingin mo kailangan mo ba talagang magsumbong sa akin tungkol sa ganoong kaunting problema? Mahina ang boses ni Haiyun Master, ngunit puno ito ng lamig, na para bang nakatingin siya sa isang langgam. Agad na humingi ng paumanhin si Quan Chen. Ang alagad na ito ay walang silbi at ni hindi kayang alagaan ang ilang panlabas na disipulo. Matapos sabihin iyon ay hindi na siya nagsalita pa, dahil alam niyang hindi man lang inilagay ni Master sa kanyang mga mata ang mga disipulo ni Lord Guanzhen. Kung magpapatuloy siya sa pagsasalita, magdudulot lamang ito ng sama ng loob sa kanya. Magsalita ka. Bahagyang tumaas ang kilay ni Haiyun Master. Sa 3 disipulo, si Yang Qingshan ay may middle-tier spiritual body at si Nan Gongfan ay nasa pagitan ng low-tier at middle-tier spiritual body. Mayroon pa ring Zhao Fang na may low spiritual body, ngunit siya ay napaka-abnormal. Binuod ni Quan Chen ang mga disipulo at pagkatapos ay nagsalita tungkol kay Zhao Fang, ang isa na nangangailangan ng pansin. Sa simula, hindi kumikibuo nagsalita ang Haiyun Master. Ngunit habang pinag-uusapan ni Quan Chen kung paano binigyan ng malaking kahalagahan si Zhao Fang ng 2 vice head, na mahusay sa peel refining at paggawa ng array, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Para naman sa pagkakakilanlan ng nangungunang panlabas na disipulong si Zhao Fang, walang pakialam si Haiyun Master. Matapos pakinggan ang lahat, ngumiti si Haiyun Master. Hahaha. Magandang bagay para sa Broken Moon Clan kung si Zhao Fang ay may mahusay na talento sa array at peel making. Hindi mapigilan ni Quan Chen na mataranta. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang mga mahusay sa arrays at paggawa ng tableta ay karaniwang walang gaanong lakas sa labanan. Lalo na para sa isang tulad ni Zhao Fang, na may low-tier spiritual body lang, mahirap para sa kanya na maglakad ng malayo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang iyong master, ako, ay may sarili kong mga plano. Ang bawat 5 taon na floating crest trial ay magbubukas sa loob ng ilang buwan. Pinalampas mo ang pagkakataon noong nakaraan, kaya dapat mong hawakan ang pagkakataong ito sa pagkakataong ito. Sabi ni Haiyun Master. Naiintindihan. Bumilis ang tibok ng puso ni Quan Chen, maaaring baguhin ng floating crest trial ang kapalaran ng isang tao.
Ang paglilitis ay may kinalaman sa Floating Crest Palace at lahat ng nakapasa sa pagsubok ay nakakuha ng magagandang gantimpala. Kung ikukumpara sa Floating Crest Trial, ang mga disipulo ni Lord Guanzhen ay wala. Puno ng hangarin sa labanan nang umalis siya sa hardin, mahinang narinig ni Quan Chen ang boses ng kaniyang master. Kunin mo si Beimoy. Beimoy. Baka sa mukha ni Quan Chen ang mga ekspresyon ng kawalan ng magawa at paninibugho. Mula nang si Beimoy ay naging disipulo ni Master, ang huli ay naglagay ng higit na lakas at mapagkukunan kay Beimoy habang ang iba pang mga disipulo ay nawalan ng pabor. Sa Broken Moon Clan, Thousand Leaf Pond. Pinakalma ni Zhao Fang ang kanyang sarili at lumubog sa lawa, maging ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Ang kanyang kaliwang mata ay nagbigay ng paminsan-minsang pagpintig at nagpadala ito ng kakaibang kapangyarihan ng bloodline na dumaloy sa buong katawan niya. Sa nakalipas na ilang araw, ang Silver Wall Technique ni Zhao Fang ay umabot sa pinakamataas na ikasyam na antas dahil kumain siya ng ilang Marrow Cleansing Pills, na lubos na nagpapataas ng kanyang mga katangian. Sa sandaling ito, naabot niya ang parehong antas ng pagpapalakas ng katawan bilang Hao Yuan. Ngunit ang layunin ni Zhao Fang ay hindi limitado dito. Sa Thousand Leaf Pond, ang kanyang mga buto, dugo at balat ay dumaan sa isang banayad na pagbabago at ang inner strength sa kanyang dantian ay umabot sa isang mas mataas na kalidad. Mukhang nakakatulong din ang Thousand Leaf Pond sa panloob na lakas at tunay na puwersa rin. Napaisip si Zhao Fang. Ang inner strength ay ang enerhiya na nilikha ng mga nasa Consolidated Realm, samantalang ang True Force ay ginawa ng mga nasa Ascended Realm at ang kapangyarihan nito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa inner strength. Hanggat naabot ni Zhao Fang ang ikasampung antas ng Silver Wall Technique, makakagawa siya ng Silver Air True Force. Mabilis na lumipa ang oras. Isang buong araw ang lumipas at ang mga katangian ng katawan ni Zhao Fang ay tumaas ng husto kaya nalampasan nito ang mga epekto mula sa isang Marrow Cleansing Pill. Kahit na malakas ang epekto ng Marrow Cleansing Pill, hindi ito nagtagal at hindi rin kasing misteryoso ng tubig. Napagtanto ni Zhao Fang sa gabi na ang Energy Gathering Array ay tila nagbago sa ilalim ng liwanag ng buwan at isang pilak na layer ang lumitaw sa tubig. Nagsimula ring magbago ang elemento ng mahiwagang kapangyarihan sa tubig. Medyo mahiwaga ang Energy Gathering Array na ito. Kapag naging panloob na disipulo ako, makakagawa ako ng mas simple. Napaisip si Zhao Fang. Malinaw, ang Energy Gathering Array ay suporta lamang. Ang Thousand Leaf Pond ay nilikha ng kalikasan at ito ay umiral ng libu-libong taon. Bahagyang nagbago ang kapangyarihan sa Thousand Leaf Pond, ngunit nagkaroon ito ng mas magandang epekto sa katawan at napanatili ni Zhao Fang ang kanyang peking kamatayan na posisyon. Sa tansya niya, ilang beses na lang siyang magbabad sa pond at aabot sa ikasampung antas ang kanyang Silver Wall Technique. Ngunit sa sandaling ito, ilang tunog ang lumitaw kahit na sila ay tahimik. Seng-seng. Dalawang figure ang pumasok sa mga depekto ng Thousand Leaf Pond at ang kapintasan na ginamit lang nila ay ang ginamit ni Zhao Fang. Sister Yuan, malalaman ba natin? Ang isa sa kanila ay isang batang babae na may malinaw na malutong na boses. Hahaha, isang tao sa Clan Mission Division ang nagsabi sa akin tungkol sa kapintasan na ito at ang Thousand Leaf Pond ay hindi bukas ngayon. Bahagyang natawa ang ibang babae. Medyo may edad na ang babaeng kakasalita lang, siguro 20 taong gulang at maganda ang pag-iron niya. Medyo mas bata ang babaeng katabi niya, may malakristal na mga mata at parang ukit ang kanyang figure. Naglakad ang dalawang dilag sa Thousand Leaf Pond at sinuri ang lugar. Ang Thousand Leaf Pond ay walang laman at walang palatandaan na may naruroon. Nakikita mo, sabi ko naman sa'yo walang tao dito eh. Kumpiyansang sabi ni Sister Yuan. Tumango ang nahihiyang dalaga, ngunit bahagya pa rin siyang tutol sa paggawa ng ganito. Nang makumpirmang walang tao dito, hinubad ng dalawa ang kanilang mga damit, ipinakita ang kanilang perpektong katawan at nagsimula silang maghugas ng kanilang sarili sa tubig. Kasabay nito, naramdaman ni Zhao Fang, na 10 yarda ang layo, na umaalon ang tubig. Dahil ang pond ay protektado ng array, ang tubig ay dapat na kalmado at hindi gumagalaw. Ngunit sa oras na ito, ang tubig ay umaalon, ibig sabihin ay may mga nanghihimasok.
Nakabawi si Zhao Feng mula sa kanyang hibernation at tumingin siya sa direksyon ng mga ripple gamit ang kanyang kaliwang mata. Kahit 10 yarda ang hiwalay nila, kitang-kita pa rin ang kaliwang mata niya. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpapula ng kanyang mukha at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya ay pagkatapos, isang 14 hanggang 15 taong gulang na kabataan lamang at hindi pa niya naranasan ang lahat. Wow! Natarante si Zhao Feng kaya nabulunan siya sa tubig at lumutang. Sinong nandyan? Bulalas ni Sister Yuan at nagpadala siya ng wave na may taas na 10-10 metro, na humarang sa kanyang paningin. Seng-seng. Ang dalawang figure ay agad na bumalik sa baybayin sa ilalim ng takip ng alon at nang bumagsak ang alon, nakita ni Zhao Feng ang dalawang batang babae na may uniforme ng mga panloob na disipulo. Ang isa ay matangkad at maganda, habang ang isa naman ay mahiyain. Saan man sila ilagay, ang mga figure ng dalawa ay pinakamataas na antas at hindi mas mahina kaysa sa pinakamagandang babae ng Sunfeather City. Sinong bastos ang maglalakas loob na gumawa ng mga walang hiyang gawa? Halos hindi nagawang takpan ni Sister Yuan ang kanyang sarili ng kanyang mga damit habang malamig siyang tumingin kay Zhao Feng. Huwang! Isang surge ng mental energy ang durog patungo kay Zhao Feng na parang bundok. Ang kanyang cultivation ay mas malakas pa kaysa kay Quan Chen, na nasa third sky ng Ascended Realm. Puno ng galit at hiya ang ibang dilag habang nagtatago sa likod ni Ate Yuan. Huwag mo akong pansinin. Nandito lang ako naglilinang. Apurahang sabi ni Zhao Feng na may pulang mukha. Napatulala siya sa sitwasyong ito. Nagulat din si Sister Yuan. Parang 14 hanggang 15 taong gulang lang ang kabataang nasa harapan niya at hindi siya mukhang walang hiyang bastos. Bumalik ka at ipikit mo ang iyong mga mata. Malamig na utos ni Sister Yuan. Sa ilalim ng malakas na enerhiya ng pag-iisip, hindi nagtagal ay huminahon si Zhao Feng at tumalikod at ipinikit ang kanyang mga mata tulad ng iniutos sa kanya. Alam niyang wala na siyang lakas para lumaban. Paglingon niya ay narinig niya ang ingay ng dalawa na nagsusuot ng damit. Umikot. Si Sister Yuan ay nakatayo sa tabi ng lawa, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay hindi pa rin nawawala. Walang ekspresyong lumingon si Zhao Feng at kumirot pa rin ang kanyang puso nang makita niya ang mukha ng dalawang dilag. Si Sister Yuan ay nakatayo sa harap, habang ang isa pang babae ay nagtago sa likod niya at kalahating mukha lang ang ipinakita. Napakabata ng edad at nakasilip na sa mga babaeng naliligo. Kapag hindi ka nagbigay ng paliwanag ngayon, paparusahan kita. Malamig ang mukha ni Sister Yuan habang nagpasya siyang takutin ang kabataang nasa harapan niya, ngunit napagtanto niyang nakatitig sa kanya ang binata na may pagkatulala sa mukha. Lalo siyang nagalit, paanong ang isang tao sa ganitong murang edad ay napakamalabag. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi siya tinitingnan ni Zhao Feng, kundi ang taong nasa likod niya. Ikaw yun. Bulalas ni Zhao Feng habang nakatingin sa mahiyaing babae sa likod ni Sister Yuan. King of Gods, Kabanata 134. Tumakbo si Xiao Yuan. Napatulala siya at tila sa wakas ay nagpakita na ang kasama sa panaginip niya. May pagnanasa ang ekspresyon sa mga mata ni Sister Yuan at mas lalo itong nagalit. Kaya ang brat na ito ay hindi tumitingin sa akin, ngunit ang taong nasa likod ko. Sa sandaling ito, isang alon ang lumitaw sa puso ni Zhao Feng. Napakapamilyar ng babae sa likod ni Sister Yuan. Siya ay lumitaw sa kanyang isip ng daan-daang at libu-libong beses dahil gusto niyang maunawaan ang Mistress Windpalm. Siya ang mahiyaing babae sa kanya noong araw na iyon. Hindi mailarawan ang kaligayahan matapos makita ang isang tao sa katotohanan na libu-libong beses na lumitaw sa kanyang isipan. Maging si Zhao Feng ay nawalan ng pag-asa. Sister Ran, kilala mo ba siya? Napatingin si Sister Yuan sa babaeng nasa likod niya na may hinala at pananabik. Nakipagrelasyon kaya si Sister Ran sa isang lalaki? Sa pagiging matalik niyang kaibigan, paano siya may iwan? Ako. Hindi ko siya kilala. Pulang-pula ang mukha ni Sister Ran habang sinisiyasat niya si Zhao Feng, ngunit umiling siya. Nang makita ang kanyang inosenteng tingin, sigurado si Sister Yuan na hindi kilala ni Sister Ran si Zhao Feng dahil alam niyang hindi magsisinungaling si Sister Ran sa kanya. Higit pa rito, sa cultivation ni Zhao Feng,
dapat lamang siyang maging isang panlabas na disipulo at hindi siya magkakaroon ng anumang koneksyon sa mga panloob na disipulo. Brat, huwag masyadong mag-isip. Dapat ay isa ka sa kanyang mga tagasunod, ngunit dapat kang maparusahan sa paggawa ng gayong kaiyahiyang gawa. Nagsimulang magsabi ng matuwid si Sister Yuan, ngunit nang makitang nanlalabo ang mga mata ni Zhao Feng nagsimula siyang magsisi sa sobrang galit. Naisip ni Sister Yuan na si Zhao Feng ay isang mapaglarong bata dahil napakabata pa niya. Kung sino pa man yun, malamang patay na sila ngayon. Nabawi ni Zhao Feng ang kanyang kalmado at alam niyang hindi siya kilala ng mga ito, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang pananabik sa kanyang puso. Noon, natulala sa kanya ang tatlong tao at ngayon ay muli niyang nakilala ang dalaga. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Hindi pa rin maiwasan ni Zhao Feng na malaman ang kanyang pangalan. Lalong tumaas ang init ng ulo ni Sister Yuan. Bigla niyang napagtanto na ang kabataang nasa kanyang harapan ay naging kalmado na parang biglang tumaas ang edad nito dahil ang gayong katahimikan ay wala sa ganitong edad. Ako. Namula ang mukha ni Sister Ran ng sisigat na sana siya pero pinigilan siya ni Sister Yuan. Sister Ran, walang maganda sa isip ang batang ito. Makikita ito sa kanyang walang hiyang gawa noon. Hinayla ni Sister Yuan si Sister Ran sa gilid at malamig na hinarap si Zhao Feng. Dahil binaliwala siya ni Zhao Feng, nagpasya siyang parusahan siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, malamig na sinabi ni Zhao Feng. Sister, naniniwala ako na hindi bukas ang Thousand Leaf Pond ngayon, kaya paano ka nakapasok? Kung hindi mo ako bibigyan ng wastong paliwanag, isusumbong ko ito sa clan. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng dalawang babae, lalo na si Sister Ran na agad namang nataranta. Ang Thousand Leaf Pond ay isang sagradong lupain ng clan at nang walang pag-aproba, kahit na ang mga panloob na disipulo ay hindi pinapayagang pumasok. Kung gayon paano ka nakapasok? Mahirap pa rin ang ugali ni Sister Yuan. Shua. Kinuha ni Zhao Feng ang isang token at matalim na tumingin kay Sister Yuan. Clan Mission Token. Sa wakas ay natarante si Sister Yuan sa paningin ng kabataan. Napagtanto niya na ang kabataang nasa harapan niya ay may espesyal na pagkakakilanlan kung hindi ay hindi siya magkakaroon ng Clan Mission Token para makapasok sa Thousand Leaf Pond. Inutusan ako ni Vice Head Zhang na puntahan ang mga mahina at kapintasan ng mga arrays, ngunit may 2 tao na pumasok. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Hanggang sa huli, sumisigaw si Zhao Feng. Ang kanyang kaliwang mata ay naging aktibo at naging matalas. Parang nakikita niya ang mga sikreto ng mga kalaban. Nagkatinginan ang 2 babae ng masama. May dahilan si Zhao Feng na pumasok sa Thousand Leaf Pond at nakapasok sila sa pond sa pamamagitan ng mga bahid ng array. Sa isang kisap mata, si Zhao Feng ay naging tagapagtanong mula sa pagtatanong. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-activate ang array at darating ang mga kalapit na miyembro ng Clan Mission Division. Paano kung sinisilap mo kami? Paano aaminin ni Sister Yuan ang pagkatalo? Iniisip ang tungkol sa kanyang katanyagan sa mga panloob na disipulo, hindi siya matatalo sa isang panlabas na disipulo. Nakasilip. Sino ang naunang dumating? Tumawa si Zhao Feng. Sa sandaling ito, tila hindi na siya isang dalisay at inosenteng kabataan. Ikaw. Hindi nakaimik si Sister Yuan. Sa katunayan, nauna sa kanila si Zhao Feng at palihim na dumating ang 2. Brother Zhao, kasalanan namin ito. Mangyaring wag. Namumula ang mga mata ni Sister Ran habang nagmamakaawa. Nang makita ang kanyang inosente at malungkot na hitsura, halatang hindi sasabihin ni Zhao Feng ang tungkol sa kanila. Sa sandaling ito, tahimik din si Sister Yuan na parang alam niyang may kakayahan ang kalaban na banta siya. Nako, hindi na ako lalayo dahil kay Sister Ran. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang token. Isang ekspresyon ng tulad ng inaasahan ko ang lumitaw sa mukha ni Sister Yuan. Bata, ang isang panlabas na disipulong tulad mo ay hindi mahuhuli si Sister Ran. Ang mukha ni Sister Ran ay kasing pula ng dugo nang ibinaba niya ang kanyang ulo at palihim na sumulyap kay Zhao Feng mula sa gilid ng kanyang mata. Pero wala siyang sinabi. Dapat kayong umalis. Kung mahahanap kayo ng mga deacon o iba pang miyembro ng Clan Mission Division. Hindi ko kayo may iligtas. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Feng habang ibinaba niya ang kanyang katawan pabalik sa Thousand Leaf Pond.
Nang makita ang kanyang reaksyon, bahagyang nadismaya si Sister Yuan. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi niya maiwasang maawa kay Zhao Fang. Isa lamang siyang hamak na panlabas na alagad at maaaring hindi siya maging isang panloob na disipulo sa buong buhay niya. Dahil hindi pa siya nakikita ni Sister Ran noon, ibig sabihin, isang panig lang ang pagmamahal ng kabataang ito. Napabuntong hininga si Sister Yuan at hinayla si Sister Ran at lumabas sa array. Pinaalis ang dalawa gamit ang kanyang mga mata, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang at pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Sa lakas ni Sister Yuan, madali niya itong turuan ng leksyon. Kahit si Lord Guanzhen ay hindi makakapagpalit ng kahit isang galaw sa kanya. Paglabas ng dalawa sa hanay, isang mahiyain at tahimik na boses ang tumunog. Ang pangalan ko ay Ran Xiaoyuan, salamat. Huminto si Zhao Fang at nakita ang isang mahiyaing mukha na ngumiti malapit sa kanya bago ito nakaiwas sa kanyang tingin. Tumakbo si Xiaoyuan. Ito ay isang magandang pangalan ngunit si Zhao Fang ay bamulong. Sa halip, ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Nagbigay ng maraming tulong ang Mysterious Wind Palm at sa pamamagitan ng kanyang mga pagsasanay, naalala niya ng buo ang hitsura ng dalaga at maraming beses na niyang gustong makilala at pasalamatan ito. Ngayong nakilala na niya si Ran Xiaoyuan, naramdaman ni Zhao Fang na may utang siyang pabor sa kanya. Pagkaalis ng dalawa, muling lumubog si Zhao Fang sa Thousand Leaf Pond at sinimulan niyang tahimik na linangin ang Silver Wall Technique at sumipsip ng misteryosong enerhiya sa tubig. Hanggang hiteng gabi lamang bumalik si Zhao Fang sa Clan Mission Division at ibinalik ang kanyang ulat kung saan mahina ang mga bahagi ng hanay. Pagbalik sa kanyang patio, muling nagsimulang magtanim si Zhao Fang. Sa ikalawang umaga, nalaman ni Zhao Fang na ang kanyang Silver Wall Technique ay kalahating hakbang ang layo mula sa ikasampung antas ng Silver Wall Technique. Ang kanyang katawan ay nasa half-step na Ascended Realm at sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kalamnan, kaya niyang talunin ang mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na Ascended Realms. Dapat kaya kong hamanin ang ilan sa First Sky of the Ascended Realm. Napangiti si Zhao Fang. Pero ang ikasampung antas, kahit kalahating hakbang na lang ang layo, mahirap pa ring abutin. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Zhao Fang. Mula sa kanyang pananaw, maaari siyang maging isang panloob na disipulo sa loob ng kalahating buwan kung gugustuhin niya, ngunit gusto muna niyang makakuha ng kaunting lakas. Kung ako ay magiging isang panloob na disipulo, ang alitan sa pagitan namin ni Quan Chen ay malalantad at ako ay papasok din sa linya ng paningin ni Haiyun Master. Napaisip si Zhao Fang. Sa makatuwid, dapat siyang mag-ipon ng higit na lakas sa kalamangan na mayroon siya ngayon. Sa pagkalkula ng oras, napagtanto ni Zhao Fang na natapos na ang 10 araw na dapat siyang manatili sa Clan Mission Division. Dahil sa pagtatalo sa pagitan ng matandang Zhang at ng matandang Guan, nanatili si Zhao Fang sa Grasswood Division at Clan Mission Division ng 10 araw ayon sa pagkakabanggit. Ginawa na ito ni Zhao Fang ngayon, ngunit parehong hindi nahanap ang matandang Zhang at ang matandang Guan sa mga sumunod na araw. Nagsimulang sanayin ni Zhao Fang ang Silver Wall Technique at Lightning Wind Palm at pumuslit siya sa Thousand Leaf Pond nang magkaroon siya ng karagdagang oras. Ngunit hindi lumipas ang maraming araw bago nakatanggap si Zhao Fang ng mga hamon mula kina Xiao San at Jiang Yuyan. Ang isa ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon na hamanin ang isang kapalit na panloob na disipulo bawat 6 na buwan. Ngunit para sa mga alagad na nakarating na sa nangungunang 20, walang limitasyon. Alam ng lahat na ang nangungunang panlabas na mga disipulo ay may malaking benepisyo at si Xiao San ay labis na umaasa na makapasok sa Hollow Building bago siya maging isang panloob na disipulo. Sa katotohanan, sa kanyang high-tier spiritual body at relasyon sa pagitan ng pamilyang Xiao at ng clan, ganap na nagawa ni Xiao San na maging katulad ni Liu Yao at Sun Yuanhao at naging isang panloob na disipulo kaagad. Ang dahilan kung bakit hindi siya naging isa ay dahil sa isang punto. Naging pinakamataas na panlabas na disipulo at ngayon ang cultivation ni Xiao San ay umabot na sa pinakamataas kalahating hakbang na Ascended Realm. Ang kaunting pagkakamali ay magdudulot sa kanya ng paglusob sa Ascended Realm. Makalipas ang 3 araw, nilabanan ni Zhao Fang sina Xiao San at Jiang Yuyan. Si Xiao San ay nasa ika-4 na pwesto at ang kanyang Blazing Sun Manual ay bumuti ng husto.
Inaasahan niyang labanan si Zhao Fang, ngunit pareho ang resulta. Hindi man lang ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Lightning Wind Palm. Sa pamamagitan ng Silver Wall Technique, Starfinger at ang 4 na wind stance lamang, si Xiao San ay madaling natalo. Hindi naging mas mahusay si Jiang Yuyan, nagawa niyang makipagpalitan ng 10 suntok bago matalo kay Zhao Fang. Ang kanyang lakas ngayon ay hindi mas mahina kaysa kay Lin Fan, nang ang huli ay ang nangungunang panlabas na disipulo. Sumuko si Jiang Yuyan. Ang posisyon ni Zhao Fang bilang nangungunang panlabas na disipulo ay hindi magagalaw. King of Gods, Kabanata 135. Pag-akyat sa langit. Matapos talunin sina Jiang Yuyan at Xiao San, si Zhao Fang ay nakaramdam ng kalungkutan. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang Silver Wall Technique ay napakalapit na sa ika-10 antas at kailangan niya ng 6 hanggang 15 araw nang hindi hihigit sa 6 hanggang 15 araw bago ito makalusot. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang Asher Glow ay umabot na sa 9 na talampakan at tila umabot na ito sa limitasyon. Hindi alam ni Zhao Fang kung ano ang mangyayari kapag ang liwanag ay lumampas sa 9 na talampakan. Bago magpahinga ng kalahating araw si Zhao Fang, 2 bisita ang dumating. Vice Head Guan, Vice Head Zhang, bakit nandito kayong dalawa? Nagulat si Zhao Fang. 2 vice head ang sabay na dumating sa kanyang maliit na patio. Agad niyang pinapasok ang 2 at inisip kung nagkaayos na ang 2 o hindi. Pero sa hindi inaasahan, natahimik ang 2 at hindi man lang sila nagtalo. Ang ginawa lang nila ay titigan si Zhao Fang at bumantong hininga. Anong nangyayari? Naramdaman ni Zhao Fang na kakaiba ang sitwasyon. Parehong matandang Zhang at ang matandang Guan ay dapat pinaglaban ang kanyang talento. Zhao Fang, nakapagdesisyon na kami tungkol sa pagkuha mo ng master. Seryosong sabi ni Vice Head Guan. Nakarating sila sa isang desisyon. Sumigaw si Zhao Fang sa kanyang puso. Kahit na interesado siya sa parehong paggawa ng tableta at mga arrays, hindi iyon ang landas na gusto niyang tahakin. Umubo ang matandang Zhang. Ganito. Sa pamamagitan ng aming pagsubok, napagpasyahan namin na ang iyong talento ay napakahusay para maging aming mga alagad. Hindi makapaniwalang tumingin si Zhao Fang sa 2. Nagkatinginan sina Vice Head Zhang at Vice Head Guan at ngumiti na para bang may ginawa silang malaking bagay. Zhao Fang, maaaring magulat ka ngunit ito ang katotohanan. Ikaw ang pinakamahusay na henyo sa pagpino ng tableta na nakita ko at sa iyong mga kakayahan, kakailanganin mo lamang ng 1 o 2 taon upang matutunan ang lahat ng kailangan kong ibigay sa iyo. Bumantong hininga ang matandang Guan at walang magawang umiling. Tama iyan. Hindi kami sapat para maging guro mo. Maaari ka naming irekomende sa pinakamahusay na array master na Gong Chengkengshan ng Skyreach Country. Tanging kung magagawa mong maging disipulo niya ay ganap na magagamit ang iyong talento. Walang magawa at mapait na sabi ng matandang Zhang. Inirekomenda rin ni Vice Head Guan ang isang Peel Master mula sa Metal Blood Country. Hindi pa umabot sa totoong master level ang 2, sanay lang sila sa arrays at peels. Alam ni Zhao Fang na ang Skyreach Country at ang Metal Blood Country ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa Cloud Country at ang mga clan sa kanilang bansa ay mas malakas kaysa sa Broken Moon Clan. Mga guro, salamat sa iyong mabuting hangarin ngunit hindi ko nais na lumakad sa landas ng mga arrays o table tasks. Huminga ng malalim si Zhao Fang at yumuko ng malalim sa 2 vice heads. Sa sandaling ito, sa wakas ay sinabi niya ang kanyang tunay na iniisip. Tinatawag mo kaming guro. Ang matandang Guan ay nasa sabik habang ang matandang Zhang ay mahiyain din. Kahit na hindi sila formal na kinuha ni Zhao Fang bilang mga master, ang pagtawag niyang guro sa kanila ay nagpakita pa rin ng kanyang pasasalamat at pasasalamat. Gaano man kataas ang naabot ni Zhao Fang o kung sino ang kanyang kinuha bilang kanyang master, tatawagan pa rin niya ang 2 ng guro. Mula sa pananaw ng 2 vice head, kahit na hindi magtrabaho ng husto si Zhao Fang, magiging Peel Master pa rin siya o Array Master o maaaring pareho pa rin. Kaya nasiyahan sila sa pagtawag ni Zhao Fang na guro. Pagkatapos nito, hinarap ni Zhao Fang ang panghihikayat ng 2. Sinubukan nilang palakayin si Zhao Fang sa tamang landas at sinabi sa kanya na maaari niyang pag-aralan ang 2 kung gusto niya.
Ngunit tinanggihan sila ni Zhao Feng sa huli at pinili pa rin na lumakad sa landas ng paglilinang. Kung gusto mong maglakad sa daan ng paglilinang, hindi mo dapat palampasin ang Floating Crest Trial sa loob ng ilang buwan. Biglang napalitan ang sinabi ng matandang si Guan. Floating Crest Trial. Agad itong ikinonekta ni Zhao Feng sa pinakamisteryosong gusali ng Broken Moon Clan na Floating Crest Palace at tiningnan niya ang gusaling lumulutang sa himpapawid sa gitna ng dagat ng kidlat gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang Floating Crest Trial ay lilito lamang isang beses bawat 5 taon at ito ay isang pagbabago sa buhay ng isang tao. Kung hindi ka maaaring maging isang panloob na disipulo o makapasok sa Floating Crest Trial, nangangahulugan ito na ang landas ng paglilinang ay hindi para sa iyo. Ngumiti si Vice Head Zhang. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin ang mga sinabi ng dalawa. Nagsimula siyang mapagtanto na ang Floating Crest Trial ay isang bagay na may malaking kahalagahan, ngunit kakaunting bilang lamang ng mga panloob na disipulo ang nakasali. Pagkatapos ay nakakuha si Zhao Feng ng maraming impormasyon mula sa dalawang Vice Heads tungkol sa Floating Crest Trial. Una, ang Floating Crest Trial ay isang pagkakataon na makapasok sa Floating Crest Palace at makakuha ng mga item mula doon, na makakatulong ng malaki sa isa. Pangalawa, ang mga alagad na gumanap ng mahusay sa Floating Crest Trial ay bibigyan ng malaking kahalagahan ng clan. Sa Broken Moon Clan, halos lahat ng tao na nakarating sa True Spirit Realm ay mahusay na gumanap sa Floating Crest Trial. Halimbawa, si Haiyun Master ang pinakamahusay na gumanap sa nakalipas na 100 taon. Malinaw ang kahulugan ng dalawang Vice Head. Kung hindi nakapasok si Zhao Feng sa Floating Crest Trial, nangangahulugan ito na limitado ang kanyang kapalaran kaya mas pipiliin niyang mag-aral ng Pills Refining at Arrays. Sa mundo ng mga clans, marami ang naniniwala sa swerte, ito ang dahilan kung bakit ito nasabi ng dalawa. Maging si Zhao Feng ay hindi maaaring baliwalain ang swerte, ang hindi nakikita, hindi nararamdaman, hindi mahipo na bagay. Kung wala ang misteryosong kaliwang mata niya, hindi siya maglalakad ng ganito kalayo. Hihihi, kung matagumpay akong makadalo sa Floating Crest Trial, sa palagay ko ay hindi ako pipigilan ng dalawa sa paglalakad sa kalsada ng cultivation. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Nagtawanan at umiling ang dalawang Vice Head sa narinig nila. Mayroon pang 2 hanggang 3 buwan bago ang trial at hindi alam kung magiging panloob na disipulo ka pa o hindi. Higit pa rito, may limitadong bilang ng mga lugar. At nang hindi maabot ang Third Sky of the Ascended Realm, mahirap kahit na makakuha ng pwesto. Paliwanag ng matandang Guan. Pagkatapos ay idinagdag ng matandang si Zhang. Kung makakadalo ka sa trial, wala na kaming masasabi. Deal. Nakipagkasundo si Zhao Feng sa dalawa. Kung nakadalo si Zhao Feng sa trial, hindi siya titigil o hikayatin ng dalawang Vice Head na lumakad sa landas ng cultivation. Ngunit kung hindi makadalo si Zhao Feng, kailangan niyang isaalang-alang ang mungkahi na ibinigay ng dalawa. Sa ganoong kasunduan, tumawa ang dalawang Vice Head at kumpiyansang umalis sa lugar ni Zhao Feng. Ganoon ba kahigpit ang kompetisyon? Pinaalis ni Zhao Feng ang dalawang kumpiyansa na matandang lalaki. Ngayong nalutas na ang problema, nakatuon lamang si Zhao Feng sa paglilinang. Ngunit nais niyang dagdagan ang kanyang lakas bago siya maging isang panloob na alagad. Lightning Wind Palm, Silver Wall Technique, Burning Wind Stance, Illusion Fish Picture. Ito ang pangunahing pinagtutuunan ni Zhao Feng. Makalipas ang 3 araw, pumasok si Xiao Sun sa Ascended Realm at naging isang panloob na disipulo. Ayon sa mga patakaran, hanggat ang isang tao ay nakarating sa Ascended Realm bago maging 30 taong gulang, automatiko silang magiging isang panloob na disipulo at hindi sila pinapayagang makipaglaban sa mga kahalili na panloob na disipulo. Si Xiao Sun ay walang magawa, sa kanyang talento at background, hindi mahirap para sa kanya na maging isang panloob na disipulo kaagad. Ngunit gusto niyang maging una sa mga panlabas na disipulo. Huli na naman ng ilang araw. Nakapasok din si Prinsesa Yun Mengxiang sa Ascended Realm at naging isang inner disciple. Parehong may magandang talento at background sina Yun Mengxiang at Xiao Sun sa mga panlabas na disipulo. Bago umalis si Yun Mengxiang, dumating siya upang magpaalam kay Zhao Feng. Pillmaster Zhao Feng, hihintayin kitang maging isang panloob na disipulo. Oo.
Ang tugon ni Zhao Fang ay bahagyang nagulat kay Yun Mengxiang. Sina Xiao San at Yun Mengxiang ay may mas mataas na panimulang punto, talento at background. Nang makitang hindi pa nararating ni Zhao Fang ang Ascended Realm, naisip ni Yun Mengxiang na ito ay dahil pinaghihigpitan siya ng kanyang talento. Paano niya malalaman na si Zhao Fang ay naglalayon na makapasok sa Ascended Realm gamit ang kanyang katawan o baka mas maaga pa siyang makalusot kaysa kay Xiao San? Sa mga araw na nasira sina Xiao San at Yun Mengxiang, ang Lightning Wind Palm ni Zhao Fang ay umabot sa ikatlong antas, na siyang mababang antas. Sa mga susunod na araw, naintindihan ni Zhao Fang ang 70 hanggang 80% ng Burning Wind Stance at ang kapangyarihan nito ay doble man lang sa Partial Wind Stance. Habang iniipon ni Zhao Fang ang kanyang lakas, may ilang tsismis. Ang pinakamahuhusay na panlabas na mga disipulo ng bagong batch ay naging mga panloob na disipulo. Kahit na si Zhao Fang ay ang una, nalilimitahan siya ng kanyang talento. Si Zhao Fang ay kalmadong nilinang at hindi nag-abala sa sinabi ng iba. Kapag siya ay librere paminsan-minsan ay gagawa siya ng ilang batch ng Marrow Cleansing Pills at Broken Moon Breath Returning Pills at makakakuha ng ilang substandard na Primal Crystal Stones. Bukod doon, iniwan din ni Zhao Fang sina Nan Gongfan at Yang Qingshan ng Marrow Cleansing Pill bawat isa. Brother Zhao, bakit hindi mo ginagamit itong Marrow Cleansing Pill para subukang makapasok sa Ascended Realm? Sina Yang Qingshan at Nan Gongfan ay nagkasala at nagpapasalamat sa parehong oras. Hindi ko na kailangan. Ngumiti si Zhao Fang, mayroon siyang ilang Marrow Cleansing Pills bilang backup ngunit ngayon. Bumalik si Zhao Fang sa kanyang patio at nakaupo siyang naka-cross-legged. Ngunit hindi siya nag-focus sa paglilinang, inikat pa rin niya ang kanyang Silver Wall Technique. Weng! Isang Sajet Seat ng pilak ang nalikha at nagpalabas ng aura na 10 beses na mas malakas kaysa sa Inner Strength. Ang Silver Air True Force ay sa wakas ay nakondensed. Habang humihinga si Zhao Fang, nagpadala siya ng aura na katulad ng isang Lord Tier Deadly Beast, na naging dahilan upang nanlamig ang mga puso ng kalapit na kahalili na panloob ng mga disipulo. Sa sandaling ito, ang bawat aksyon na ginawa ni Zhao Fang ay nagpapalabas ng aura ng Holy Martial Path. Dahil nakapasok siya sa Ascended Realm gamit ang kanyang katawan, ang True Force ay nagmula sa kanyang laman. Kung ito ay isang normal na cultivator, ang True Force ay magmumula sa kanilang dantian at ang puwersa ay paulit-ulit na magmumumok. Sa sandaling maabot ni Zhao Fang ang Ascended Realm gamit ang kanyang katawan, naramdaman niya ang bilis ng pagpintig sa kanyang mata. Pang! 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 Tumigil sa paggalaw ang siyam talampakan na umiikot na asher na ilaw sa kanyang kaliwang mata. Weng! Ang liwanag ng liwanag ay biglang nabuo at nagsimulang mag-mutate. King of Gods, Kabanata 136. Paggising. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang ganoong sitwasyon sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang siyam talampakan na glow ng liwanag ay hindi na lumawak pa. Sa halip, nagsanib ito at nag-condense. Napaungol si Zhao Fang sa sakit at napahawak siya sa kanyang kaliwang mata habang siya ay bumagsak sa lupa. Ang sakit mula sa kanyang kaliwang mata ay dumiretso sa kanyang kaluluwa. Sa ilang sandali lang, si Zhao Fang ay nabalot ng malamig na pawis. Pagkalipas lamang ng kalahating oras ay nagsimulang maglaho ang sakit. Pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa sukat sa kanyang kaliwang mata at nakakita siya ng isang patch ng purong asher na liwanag. Ang asher ay hindi na gaanong malabo, at ito ay kapansin-pansin. Ang asher na bundle ng liwanag ay patuloy na umiikot at tila may inaalagaan. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang kamay at nakitang may dugo. Paglabas ng salamin, nakita niyang naging berde ang lalim ng kaliwang mata niya. Huwag kang masyadong kakaiba. Panalangin ni Zhao Fang. Ang pagbabago sa kanyang kaliwang mata ay hindi niya makontrol, ang tanging magagawa niya ay iikot ang kanyang Silver Air True Force. Ang True Force ay isang kapangyarihan na higit na lumampas sa Inner Strength. Ang pinakamaliit na butil ng True Force ay maaaring agad na sirain ang Inner Strength ng sinumang cultivator sa Consolidated Realm. Habang dahan-daang pinapaikot ni Zhao Fang ang kanyang True Force, binibigyang pansin din niya ang Returning Breath Inner Strength sa kanyang dantian. Ang Returning Breath Inner Strength ay umabot na rin sa limitasyon at kalahati nito ay kabilang sa Inner Strength habang ang kalahati ay True Force.
Ang inner strength ay higit pa sa isang aura, samantalang ang true force ay makikita. Sa sandaling ito, ang returning breath inner strength sa dantian ni Zhao Feng ay nagsimulang magbago sa true force. Alam niya na pagkatapos maabot ng katawan ng isang tao ang ascended realm, ang mga katangian ng cultivator ay tataas at ang kanilang inner strength ay magiging true force. Upang mapataas ang bilis ng pagbabago nito, pinagsama ni Zhao Feng ang kaunti ng kanyang silver air true force sa kanyang inner strength. Kung ang normal na inner strength ay makakatagpo ng ganitong sitwasyon, ito ay masisira. Ngunit ang returning breath inner strength ay sumanib ng maayos sa anumang bagay at ang dami ng true force ay lumampas na sa dami ng inner strength. Sa loob ng dantian ni Zhao Feng, ang kanyang returning breath inner strength ay dinadalisay sa mas mataas na antas at ito ay nagiging mas mahusay sa dami. Sa paggugol ng buong araw, ang inner strength na nabawasan niya ng kalahati sa dami ngunit ang inner strength ay nauwi na ngayon sa true force. Nangangahulugan ito na mayroong dalawang uri ng true force sa katawan ni Zhao Feng. Ang isa ay galing sa kanyang body strength eneng technique, ang silver air true force, at ang isa naman ay galing sa kanyang returning breath technique, ang returning breath true force. Naabot ni Zhao Feng ang ascended realm sa parehong inner strength ng katawan. Sa sitwasyong ito, nangangahulugan ito na doble ang dami niya sa true force kumpara sa iba na kakapasok lang sa ascended realm. Mukhang kailangan ko ng bagong force skill ngayon. Napaisip si Zhao Feng. Maswerte na ang returning breath technique ay makakarating sa ascended realm dahil kalahating mortal skill lang ito, habang ang silver wall technique ay isang mortal body strength eneng technique na maaaring sanayin sa ika-11 antas. Tinansya ni Zhao Feng na hindi na siya makakarating sa ika-11 na antas anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang siyam na twist golden wall technique ay hindi rin nakikita kahit saan. Sa ika-2 umaga, inilabas ni Zhao Feng ang kanyang salamin at nabigla siya sa kanyang nakita. Ang kanyang kaliwang eyeball ay naging ganap na asher na parang demonyo. Hindi lang iyon, naging asher na rin ang itim niyang buhok. Ito. Hindi ako magiging halimaw diba? Nanlamig si Zhao Feng sa naisip. Matatanggap niya ang kanyang buhok na nagiging asher dahil sa mundo ng mga tao. Ang mga tao ay may iba't ibang kulay ng buhok na maaari silang makulayan. Pero ang inaalala niya ay ang asher eyeball. Nanalangin si Zhao Feng na bumalik ito sa orihinal nitong kulay, ngunit kahit anong pilit niya, hindi ito babalik. Sa makatuwid, naglabas si Zhao Feng ng isang itim na laso at inilagay ito sa kanyang kaliwang mata. Medyo mas maganda iyon. Nakita ni Zhao Feng ang kanyang refleksyon sa salamin at tila nananakot siya gamit ang isang mata ngunit tila cool ang tagpi ng kanyang asher na buhok. Kung hindi niya hinubad ang itim na laso, matatanggap ang kanyang hitsura. Pang! Pang! Naramdaman ni Zhao Feng ang lalim ng kanyang kaliwang mata na tumalon at ang asher ball ng liwanag sa dimensyon ay tila may inaalagaan. Sinabi ng instinct kay Zhao Feng na ang kanyang kaliwang mata ay dadaan pa rin sa mga karagdagang pagbabago at walang nakakaalam kung siya ay papatayin o hindi ng clan dahil sa pagiging isang halimaw. Hindi. Hindi ko kayang manatili dito at maghintay na mamatay. Mas maganda kung maghanap ako ng tahimik na lugar na matutuluyan. Nagdesisyon si Zhao Feng na umalis sa kanyang patio. Mabilis siyang naglakad at hindi nakipag-usap kahit kanino. Nakakatakot ang aura. Nakarating na ba si Zhao Feng sa ascended realm? Asher ang buhok niya at may eye patch siya. Kailangan ba niyang magbabanta? Nararamdaman ng mga kalapit na panlabas na alagad ang aura na iyon sa kanya. Sa totoo lang, sa sandaling makapasok si Zhao Feng sa ascended realm, naramdaman na ito ng kalapit na kapalit na panloob ng mga disipulo. Upang maabot ang ascended realm gamit ang kanyang katawan. Nagawa niya ito. Lumapit din si Hao Yuan at nanginig ang kanyang puso nang makita si Zhao Feng. Si Zhao Feng sa ngayon ay malamang na maitaboy ang mga cultivator sa First Sky ng Ascended Realm gamit lamang ang kanyang katawan. Teng! Teng! Bumagsak ang figure ni Zhao Feng sa hangin at nawala sa isang kanyan kung saan walang nakatira. Maya-maya, nakahanap siya ng kuweba at para pigilan ang sino mang sumunod sa kanya, tinanggal niya ang laso at sinilip ang lugar gamit ang kaliwang mata kung may tao sa paligid. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at napahiga siya sa lupa habang hinihintay na magbago ang kanyang kaliwang mata. Makalipas ang kalahating oras. Pang! Pang! Pang!
Pabilis ng pabilis ang kalabog mula sa kaliwang mata niya. Ang bola ng Asher Light sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay biglang naging whirlpool at nagsimula itong umikot mula sa loob palabas. Tumagas ang dugo mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang siya ay sumisigaw sa sakit at namilipit sa lupa. Mabuti na lang at walang tao sa paligid kung hindi ay malamang narinig siya ng buong clan. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang kaliwang mata ay parang walang limitasyong butas na sumisipsip ng kanyang dugo. Kung ang prosesong ito ay tumagal ng 30 paghinga, mamamatay siya ngunit sa kabutihang palad, ang proseso ay tumagal lamang ng 10 paghinga. Sa wakas, ang pagbabago sa kanyang kaliwang mata ay naging matatag at sa itim na dimensyon, isang Asher na liwanag ang lumitaw at nagsimula itong umikot ng mabagal. Ang mas malapit ay umabot sa gitna, ang mas malakas na pakiramdam ng isang sinaunang pakiramdam ay lumitaw. Sumunod, isang linya ng halos hindi makitang malabong berdeng likido ang tumagas mula sa kanyang kaliwang mata at sumanib ito sa katawan, mga organo at paa ni Zhao Feng. Ito, dugo kaya. Naramdaman ni Zhao Feng na nagsimulang kumulo ang kanyang dugo na parang may minana siya. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, ngunit natitiyak ni Zhao Feng na ang pagbabagong natamo niya mula rito ay mas malaki pa kaysa sa pag-abot sa Ascended Realm. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang kaliwang mata ay biglang tumigil sa pagbibigay ng kahit ano. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at nagsimulang bumagal ang paghampas at paglukso sa kanyang kaliwang mata. Natapos na ba? Bumulong si Zhao Feng, ngunit instinct ang nagsabi sa kanya na hindi ganito kasimple. Katutubo niyang sinubukang buksan ang kanyang kaliwang mata ngunit nalaman niyang bumigat ang kanyang talukap at ginugugol ang lahat ng kanyang lakas, ang kaliwang talukap ay tataas lamang ng kaunti. Ito ay isang kakaibang pakiramdam na parang hindi sa kanya ang mata. Paano ito posible? Nagsimulang mairita si Zhao Feng, ayaw niyang maging isang mata at mawala ang kanyang misteryosong kaliwang mata. Buksan. Ginugol ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas at ang lahat ng ginawa ng talukap ng mata ay kamandat ng kaunti. Sa wakas, ganap niyang nailipat ang Silver Wall Technique at ginamit ang lahat ng enerhiyang mayroon siya sa kanyang katawan. Weng! Isang mahinang linya ng berdeng dugo ang lumitaw sa kanyang pulang dugo at naramdaman ni Zhao Feng na tumaas ang kanyang mga katangian. Ang kanyang Silver Air True Force at Returning Breath True Force ay parehong tumaas din. Naglabas siya ng nangingibabaw na aura na parang nalampasan niya ang limitasyon ng sangkatauhan. Sa sandaling ito, nagdududa si Zhao Feng kung tao ba siya o hindi. Buksan. Inuutusan kitang buksan. Bulalas ni Zhao Feng at sa pagtaas ng kapangyarihan mula sa malabong berdeng dugo, bumukas ang mata para sa isang hininga. Nang ganap na bumukas ang Asher Eye, naramdaman ni Zhao Feng ang pagyanig ng langit. Anong nangyayari? Hindi alam ni Zhao Feng kung siya ba ang nanginginig o ang langit na nanginginig, ngunit patuloy pa rin siyang nagmulat ng kanyang mata. Natakot siya na kung hindi niya ito mabuksan ng buo sa pagkakataong ito, wala nang pagkakataon. Sa bawat pagdilat ng kanyang mata ay lalo niyang nararamdaman ang panginginig ng langit. Tila ang panginginig ay nagmula sa kalawakan mismo, ngunit nang makita ni Zhao Feng ang mga disipulo ng clan sa malayo, tila hindi nila ito napansin. Baka sarili niya lang. Hindi alam ni Zhao Feng na habang binubuksan niya ang kanyang mata, ang lahat ng cultivator ng Broken Moon Clan na nasa True Spirit Realm o mas mataas ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga puso. Sa loob ng isang berdeng gusali. Wow! Isang gwapo at puting damit na lalaki ang biglang dumura ng isang subo ng dugo at nagising mula sa kanyang liblib na pagmumuni-muni. Ano ba ang nangyayari? Ang mukha ni Haiyan Master ay maputlang puti at ang kanyang puso ay hindi maiwasang manginig. Ito ay isang pakiramdam mula sa ilalim ng kanyang kaluluwa at dugo. Kasabay nito, naramdaman ng bawat cultivator sa True Spirit Realm at mas mataas sa Asher Continent ang kanilang kaluluwa at dugo na nanginginig. Kung mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas malakas ang pakiramdam at ang mga nasa liblib na pagmumuni-muni ay lumuwa ng isang subo ng dugo. Hanggang sa isang biglaang sandali lamang nawala ang panginginig at ang sandaling ito ay nangganap na imulat ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata. Hong! Naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang ulo na nanginginig at isang transparent na liwanag ang bumungad sa kailaliman ng kanyang Asher Eye.
Ang linya ng transparent na liwanag ay tila bumaril sa mga bundok at sa pamamagitan ng Broken Moon Clan at nawala sa mga puting ulap sa itaas. Hindi mailarawan ni Zhao Feng ang transparent na liwanag, parang may kapangyarihan itong makita ang anumang bagay at lahat ng bagay sa mundo.